Blessed evening o pagpalang gabi po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating share ng devotion video. And ayan, medyo bigla pong umuulan na malakas dito sa Hong Kong. Kaya ingat po kayo. At ewan, dyan sa Pilipinas yata, parang may namumuong bagyo na naman. So ingat lalo sa mga nasa lugar natin sa isla. Kaya nga, ayan, dahil university magkaka-age ng ating panganay na anak, we want to safety her sa pamamagitan ng pag-i-stay sa boarding house na malapit lang sa school or walking distance lang para safe siya anytime na bumagyo and para wala na rin traffic or hassle sa pagbiyahe. So, kumusta po ang lahat? I do hope everyone is doing well and okay. And dadako na naman tayo sa ating pinaka-aabangan. Ayan, salamat din sa mga nag-aabang sa ating mga devotion video. And I know naman that God is touching the hearts and the soul of each and every one of us upang tayo ay mas lumalim sa pagkakilala at sa ating relasyon sa ating Panginoon. So bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag natin kakalimutan ang mag-opening prayer bilang gabay ng ating Panginoon. So let us pray. Ama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Una, tigit sa lahat, salamat sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob sa aming Panginoon. Salamat sa protection, provision, godly wisdom, divine connection, Panginoon, at sa mga answered prayer na although aming ipinanalangin, pati rin po sa mga answered prayer na kahit hindi namin hinilin pero ipinagkaloob mo kayo din po. Nagpapasalamat din kami sa bawat challenges, testings, and problems na aming pinagdadaanan or mapagdadaanan pa, Panginoon, dahil ito ang nagiging daan upang kami ay mas lalong mag-trust at tumibay ang aming faith sa inyo, Panginoon, dahil kapag napagtagumpayan na namin, masasabi namin na we are victorious because we believe that we cannot do it alone but with the help of you, Lord God. At ngayon, sa gagawin po ng pag-aaral at pagbuli-buli ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin that let the glory alone be unto you, Lord God. Gamitin niyo lang po inyong mga lingkod at tagapagpahayag ng inyong good news, gospel o evangelyo sa lahat, lalo higit sa mga wala pang pagkakilala at matibay na relasyon sa inyong Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang siyang laging pumapatnubay sa amin, ngayon din sa aming mga mahal sa buhay na malayo man sa aming Panginoon. At walang sawa po, at lagi kaming magpapasalamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota upang kami ay may maipamalita at we are free indeed, Panginoon, sa kabayaran ng kasalanan which is kamatayan, Panginoon. Although mamatay man kami physically, Panginoon, we know that our spirit will come back to you as our Creator and our Father, and we will have the non-stop fellowship all together in your kingdom in heaven, Panginoon. Ngayon din po, nagpapasalamat kami sa Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang lumulukob sa amin upang aming magagawa ay para laging sa kapurihan ninyo, Panginoon, at palaging upang maitaas ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Sabi nga, we must decrease so you must increase, Panginoon. We need to increase all the more, Panginoon, dahil kayo lamang ang Diyos na may kaloob sa amin ang lahat ng mga bagay na ito, maging ang buong mundo at universe, Panginoon. At alam namin na kayo lang ang may kakayang mag-transform sa bawat taong makakapakinig, makakanood o makakabasa ng mga devotion na ito, Panginoon. At gamitin niyo lang po lagi ang inyong humble servant, Panginoon, bilang tungtungan ng inyong kalwalatian ng isa ng aking mga labi upang ang mga salita ninyo na lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay magdudulot ng pagpapala at kagaanan ng mga pasanin ng bawat isa. We honor and glorify you and love you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. Harata na po tayo sa Lucas 24:18. Sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Israel o Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Ayan. Sorry po, medyo nagigab na at inaantok-antok na dahil marami tayong ginawa. So, ayan po, may apology message. At ang sinabi daw ng isa sa mga ito na nagngangalang Cleopas, na tanging ang Panginoong Yesus lamang daw
ang dayuhan sa Israel o Jerusalem. Dahil hindi daw nito nalalaman ang mga nangyaring katatapos lang maganap doon. Application. Dahil hindi pa nga nahahayag sa mga alagad na ito na ang kausap nila ay ang Panginoon mismo, inisip nila na ito ay isang dayuhan. Dahil ito lang daw ang di nakakaalam ng mga katatapos lang na mangyari sa Israel o Jerusalem. At baka matawa na lang sila sa sarili nila kapag nabanggit ng Panginoon na yun ang inisip nila sa Kanya. Pero lahat yan ay marireveal sa kanila sa tamang panahon. So, parihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga, pinangalanan na yung isa sa mga alagad dito ng ating Panginoon, which is si Cleopas. Ayan. At sinabi ng alagad na to na yun nga parang hindi daw taga doon itong si kausap nila, which is ang ating Panginoon Yesus, diba? Kaya nga yung medyo naging idea at naisip ko dito na siguro pagtatawanan nila ang sarili nila kapag na sinabi ng Panginoon Yesus na, nako, alam niyo ba na ang kausap niyo ay ako na ang inyong Panginoon? Pero sabi nga, hindi pa inire-reveal sa kanila na sa eksenang yun nila makikilala ang ating Panginoon. Ngunit, were itinakdang oras at panahon para magka-fellowship talaga sila at magkasama-sama ng Panginoon at ng mga iba pang naiwan na alagad. Ayan. So, sa ating buhay, ayan, ang isa sa mga application din dito ay tayo bilang mga nakakaalam na mabuting balita ng ating Panginoon ay dapat ginagamit natin ang ating sarili upang magawa ang Great Commission ng Panginoon. Sabi nga, kaya meaning it is like sama-sama. Ayan. I don't know if sa napakinggan kong preaching either sa CCF is sinabi na ibig sabihin ng ko ay sama-sama. Ayan. So, Great Commission, alam naman natin ang mission ng ating Panginoon to go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe what I have commanded you, and lo, I will be with you to the very end of the age. Ayan. So, pangako ng ating Panginoon na may kasamang mission sa unahan, di ba? Na which is dapat bilang mga taong nabubuhay dito sa mundo, yan naman talaga ang ating mandato or great mandate na sa bawat tao na ating makikilala o makakausap ay mission natin yun para maibahagi sa kanila ang mabuting balita o ebanghelyo or free salvation na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Kailangan lamang ay huwag tayong mahihiya o matatakot because we know nakasama natin ang Diyos sa lahat ng ating mga gagawin, especially sa pagpapahayag ng mabuting balita, di ba? Kasi sabi nga, yun yung greatest gift na maaari nating maibigay sa ating kapwa, yung free gift of salvation na ipinagkakaloob ng ating Panginoon. Ngayon, nasa sa taong makakausap mo na, either if he or she will accept the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, or kung ire-reject nila. Pero mas mabuti at mas maganda kapag tinanggap nila ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. And ikaw yung mag-update sa kanila how they can grow their relationship and knowledge and wisdom about our Lord. Diba? Ang importante ay you did your part or you do your role to share the word of God to everyone. Ayan, ang ating makakasama. Sabi ko nga sa post ko kanina, diba? Wherever the Lord may bring us it is all our mission field, diba? Lagi mong iisipin na kapag ipinunta ka ng Lord sa isang lugar, ayan, kagaya inyong lingkod o iba pa nating mga misyonero o pumupunta sa iba't ibang panig o kasulok-sulukan ng ating bansa at iba't ibang panig ng mundo para maiparamdam sa kanila yung una, pag-ibig ng ating Panginoon, and ang greatest commandment then is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And the second one is love your neighbor as you love yourself. So, we can show our love and concern sa ating kapwa. Ayan, sabi nga, ang greatest challenge is love your enemy. Diba na yung mga taong mga nakasakit sa'yo, yung mga taong may mga ginawang hindi mabuti sa'yo, nang loko sa'yo, nang scam sa'yo, diba? At may iba pa nga ng mga worst cases na talagang
sinira ang kanilang pagkatao. Ayan. May iba man na, yun nga, parang kumbaga kinitil ang buhay ng kanilang kapwa. Pero sabi nga, let the Lord be the judge. Hindi tayo yung pwedeng maging judge, but the Lord should be the judge to what we do into this world. At nawa, we are praying na ang ating mga nagagawa ay para sa kapurihan ng ating Panginoon, nang sa gayon ay mahikayat natin ang ating kapwa upang mapalapit sa Panginoon. Kung hindi pa nakakakilala is makakilala sa Panginoon, and you will help, or there are some pastors or workers of the Lord that will help to strengthen and to deepen the relationship ng ating kapwa sa ating Panginoon. Basta there's a willing heart and humble heart that's willing to submit and accepted our Lord. Dahil sabi nga, ang tao mostly nagiging busy sa maraming bagay, sa trabaho, sa pera, sa negosyo, sa pag-aaral, sa pag-achieve ng mga goal or mga sports na talagang nag-excel sila, di ba? Pero sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world, yet he will lose his soul? Ayan, sabi nga, di ba, sa sobrang paghangat natin ng mga bagay dito sa mundo, minsan nakakalimutan na natin na ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng bagay, di ba? Syempre, pinakauna na dapat pasalamatan natin siya, i-worship natin siya sa mga pagkakataon na kaya natin, di ba? At minsan, kahit super pagod ka na, never forget to either do your devotion or do the prayer unto the Lord, di ba? At kapag rest day or day off mo na, if the Lord's permit na ikaw ay off day or makapag-rest day, ay spend your quality time either with your family, kung kasama mo sila, or with your friends and churchmate, and syempre listening and meditating the Word of God. Iba pa rin na meron tayong sariling own written devotion natin. If gusto nyo, kasi pag sa mga cellphone siya ng mga notes ay posibleng mawala, diba? Pero ang mga written kasi or logos will remain even kahit tumagal pa yung panahon, diba? Kaya importante na meron pa rin tayong may gagawa na ating personal devotion, dahil kung saan hindi naman tayo, sabi nga, faith comes from hearing and hearing the Word of God. And minsan hindi lang din tayo magbabase sa ating mga napapakinggan, although they're pastors, mga bishop, and everyone, or mga mentors na maaaring magturo sa atin, di ba? Pero iba pa rin pag ikaw talaga yung may intimate moment with the Lord, minsan mas mabilis mong nakikita or mas mabilis mong napapatunayan na may gagawin ang Diyos sa buhay mo, di ba? And we only just needed to strengthen our faith in the Lord, and to love the Lord with all our heart and with all our mind, and love our neighbor as we love him, as we love ourselves, di ba? And ayun, wag lang nating i-keep sa ating sarili yung free gift of salvation na ating napakinggan, nakapagpabago ng ating buhay, nakapag-transform ng ating buhay, and you are helping also the kingdom of God to expand into this world, upang kahit sa mga remote area ay maabot ng ebanghelyo o good news ng ating Panginoon. So, ayan, habang may natutunan kayo sa ating share ng devotion video, and tayo po ay mag-end into closing prayer. Ama namin Diyos, ng kapayarayan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bagamat ang buhay sa paglakad patungo sa Christianity or sa pananalig sa inyo, Panginoon, ay very challenging, Panginoon. There will comes a time that we will be persecuted, Panginoon, but we need to be strong and to persevere, Panginoon, hanggang sa very end ng aming life, Panginoon, na kami ay magpapatuloy at makapagpapatuloy sa paglilingkod sa inyo, even if we have gray hair, or even if you will let us to take a rest in your kingdom, Panginoon. Whatever your plan, Panginoon, we surrender everything to you, because you are the God who is all-knowing and all-powerful, Panginoon, at walang imposible sa inyo, Panginoon. Kaya po dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay maging eager, Panginoon, na ibahagi ang inyong good news sa iba, Panginoon, based to the language that the person they are talking to can understand, Panginoon. Alam namin na kayo ang magbibigay ng wisdom kahit instant, Panginoon, upang ang bawat sumasampalataya sa inyo, Panginoon, ay mula pagkabata
hanggat maaari ay mahubog to be more like Christ likeness, Panginoon. Magmahalan ang lahat at magpatawaran at magkaunawaan, Panginoon. Ano mga financial na problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, naloko man, Panginoon, sa relationship ng family, mga magulang sa anak, Panginoon, sa office, Panginoon, o sa trabaho, Panginoon, gayon din po, Panginoon, maging sa mga ministry, Panginoon, at marriage na pilit sinisira ng kalaban upang mapanghinaan ng loob ang mga nananalig at sumasampalataya sa inyo. Pero alam po namin, Lord God, na napakadelikado po, Panginoon, ng mundo ngayon. Pero we already entrust everything into your mighty power, Panginoon, sapagkat alam namin ang mga nagtitiwala sa inyo ay lubos niyong iniingatan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sino man na may mga sakit at karamdaman na nararanasan, whether it's terminal or a normal sickness, Panginoon, we pray, Lord God, in Jesus' mighty name, Panginoon, anumang sakit ay nire-rebuke namin, Panginoon, spirit of high blood, spirit of high cholesterol, diabetes, Panginoon, ng kapag-aaral ng aming mga anak, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang bawat taong aming mga makikilala pa o ipinakilala niyo na sa amin, Panginoon, ay alam namin na you have appointed each and every one, Panginoon, with a great purpose at magagawa namin ito, Panginoon, kung lagi lamang kami nakasandig sa inyo, Panginoon. Gayon po, Lord God, kung ang paggaling ay instant or need physical, mental, emotional, and spiritual, Panginoon, alam po namin na kayo ang magtatiming or magse-set up ng lahat, Panginoon. And as long as we are doing the great vision of every churches and body of Christ, Panginoon, na kayo ang mapanaligan, masampalatayanan, Panginoon, at wala na iba pa, Panginoon, na inawa, maipagpatuloy ng mahabang panahon, Panginoon, ng bawat alagad ninyo. At alam po namin, Panginoon, na anuman ang pagdaan na kayang-kaya namin dahil sa pamamagitan ninyo, Panginoon. Kung ang magiging solusyon man, Panginoon, ay ang panghabang buhay na pagpapahinga na makakilala o malalamin sa buhay, Panginoon, dito sa mundong ito, Panginoon, ay amin na pong pinapasalamatan na pinagkalooban nyo kami ng mga taon, Panginoon, para makapagtrabaho muli sa aming bansa, Panginoon. And we know there will come a time, Panginoon, na hindi nakakailangan pa magkalayunan ng mga pamilya, Panginoon, that we will all be reunited with our family, Panginoon. We will all be submitted to you, Lord God, sa lahat ng aming mga gagawing iisipin at mga magiging desisyon, Panginoon. At kung ang solusyon, Panginoon, ay magpahinga na eternally ang aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, maging kami rin po, Panginoon, na ibigay niyo po ang comfort sa mga may iwang mga pamilya, Panginoon, and let each and everyone treasure every moment, Panginoon, with their family, with their loved ones, Panginoon. Kaya we pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you have a great mission, Panginoon. Bakit niyo po hinahayaang mabulgar at malaman kung sino ang mga sangkot sa mga illegal na mga ginagawa, Panginoon, o mga negosyong hindi karapat-dapat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. Ang mahalaga lang ay kami po ay magpapasakop sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, workers, Panginoon, all the body of Christ, Panginoon, ay i-empower niyo po, Panginoon, mga missionaries, Panginoon, mga OFW, kagaya ng inyong lingkod, Panginoon, at ang iba't iba pang mga lingkod ng Panginoon na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, because the Lord mandate us, Panginoon, mandate us to go therefore and make disciple of all nations. Kaya we know, Lord God, that when we fully trust into you, Lord God, all the blessings of life will come into truth, Panginoon. At dinadalangin din po namin ang bawat leader ng aming mga bansa, Panginoon, at mga mamayan ng aming bansa, Panginoon, that there will be love, peace, unity, Panginoon, and those have deeper relationship ang mga tao sa inyo, Panginoon, na bagamat magdanas man kami ng mga hirap at kahit ano pa mga bagay, ay alam namin at nagtitiwala kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay mula sa inyo, Panginoon. Kami lamang po ay mouthpiece ninyo o tagapagpahayag, tagapagsalita ng bagay na mga dapat gawin sa mundo ito, Panginoon. Pero sabi nga, we should not store up treasure on earth, Panginoon, sapagkat
mas higit pa ang aming mararanasan at mararamdaman kapag kami ay nasa inyo ng kaharian, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansa ito na Hong Kong, Panginoon, sa aming mga amo, Panginoon, na nagiging dahilan upang kami ay makapag-provide ng para sa aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan niyo po ang mga pamilya ito na aming mga amo, Panginoon, na harmonious na relationship sa bawat isa, Panginoon, at anumang mga bagay ay mas mabuting dinadaan sa maayos na pag-uusap, Panginoon. And we pray, Lord God, na ang bawat mga Hong Kongers, Panginoon, at iba't ibang mga lahi, Panginoon, will come to know you and have a deeper relationship with you, Lord God, at magkakasama-sama ang lahat ng mga mananampalataya at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa bansang Israel, ang inyong chosen nation, Panginoon. Sabi niyo nga, sino na magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na makapag-travel at makapunta sa iba't ibang mga bansa upang ma-outreach sila and to knowing you, Panginoon, and trusting you as our Lord and Savior, Panginoon. At ano pa man po, mga heart's desire na makakilala, mahal ko sa buhay, Panginoon, na hindi naabot ng aking panalangin ito, Panginoon, na dinadalangin namin, Panginoon, na meron at meron kayong gagawing paraan upang makakilala ang mga bata o mga mahigit gulang o mga may edad na upang maibahagi ang pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. There will be no more hurting. There will be no more crying, Panginoon. There will be no more hunger, Panginoon. Sapagkat kayo pa lang ay sapat na at higit ka. Kaya ang mga darating ang panahon ng mga OFW na kagaya namin, mga missionaries, Panginoon, will be reunited with each and every family of us, Panginoon, upang sama-samang magpuri, magdakila sa inyong dakilang pangalan, Panginoon, at gawin ang inyong great commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Kayo po ang Diyos na pinupuri at tinadakila namin, Panginoon, at ano pa man mga nakalimutan namin ilagay dito, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magpala at mag-ingat, Panginoon. Honor you, we glorify you, and we love you, Lord, Panginoon, at alam po namin, take control of everything, Lord God. We entrust everything to you because you are a good, good God, Panginoon. All the time and everywhere ay laging maaasahan po namin mula sa inyo, Panginoon, na tulong it at the time that we needed it, Panginoon. This is all we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Babay po sa ating lahat, and God bless.